Mag-missing sa Bongeros lang po ako. Sir, ano lang po yung reaction ninyo dun sa mga lumalabas ngayon na merong mga pinangalanan na high-profile individuals at meron na pong mga whistleblowers na ito rin yung mga witness nyo dito dati. Yung mga sinabi niya po ba ngayon sa media, ito po ba lumabas na rin dun sa mga investigasyon nyo sa kanya, yung mga privileged information po, Ano yun, communications? Yung pong mga pinangalanan, Na? particularly po si Dondon, si alias Dondon, si Patidongan. Meron po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express niya rin sa inyo dati? Matigas yan noon sa Senate hearing noon. Ayaw talaga ayaw yan bumigay. Kahit na, di ba, pinailan natin ng kaso, di ba? One of the, hindi napailan ng kaso kung hindi dahil sa Senate investigation na ginawa natin, di ba? 6 sila, pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. Dahil nga, hindi tayo makapag-file ng murder with the absence of the body of the crime. Yung mga katawan, hindi na-recover. So, pinailan natin sila. Talagang pinalop natin sa IDG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Pero yun nga, yung follow-up sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil the disappearance of 34 man yun, di ba, ang ating record sa committee, there were 8 cases that we investigated, 8 cases involving 34 missing sabongeros. So, hindi man siguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Di ba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the management ng yung pitmaster dahil nga wala talagang ebidensya na magkukunik. Hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao. Pero Sen, dahil may bago na mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo, bubuksan niyo po ba ulit yung Senate inquiry kaugnay dito? Nag-close na ba tayo? Nag-close na? We have already closed our committee investigation and we have already submitted our committee report and it was adopted by the Senate. So yung aming committee report was adopted by the Senate. So unless siguro kung merong mag-file lang resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. As former PNP chief, ano masasabi niyo? Marami daw mga police officer ang involved, parang binayaran para gawin yung pag-kidnap at pagpatay dun sa mga victims. It's possible. Kasi nga, yung isang kaso doon na sila Lasso, sino yun, Joe? Yung pinick up sa bahay nila, ipinasok, positive doon sa hearing mismo, positively identified yung mga pulis na inibitahan natin, mga intelligence operatives ng Batangas PPO, na sila yung nag-pick up kay Lasso. Lasco sa saan yun? Sa San Pablo, Laguna. San Pablo City. So, identify siya. Ayaw ko kung nakasuhan sila, di ba? Tapos ano na? Wala pang update. Basta nakasuhan yun, yung mga pulis na yun. Kinasuhan yun. Dahil nga, positively identified nung mother, yung wife, at nung sister ni Lasco na sila yung pumasok dun sa bahay. So how do you feel na parang ipapagamit itong mga police in exchange of money? I'm very, noon pa yun sinasabi ko, napakasama noon na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato. Police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa iyo na, I'm sure, in consideration of money. Ano pang motivation mo doon? Nagagawin yon kung hindi ka sinusuhulan. That's beyond your job description as a police operative na mag-kidnap ng tao at pumatay ng tao at itapon kung saan-saan.
Pero sa tingin niyo, sir, ano to, credible yung whistleblower kasi ang dami niyang pangalang minention, may celebrity. As far as credibility is concerned, sa akin, mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa, nung dito sa Senate investigation. But still, credible pa rin siya dahil kahit na late na siya bumaligtad, you knowing his closeness to the personalities involved, then mayroong siyang sinasabi. So, balik ko lang po dun sa isabong investigation. Sabi niyo nga po, open kayo pagka meron pong resolution. Pero may pangangailangan po ba na i-reopen ninyong investigation? O sa ngayon, ipaubaya na muna sa PNP, DOJ? Yeah, I go by my recommendations in our committee report which was adopted by the Senate na pagpatuloy ng PNP yung kanilang investigation. Na ginagawa naman. They're on the right track naman. Kung totoong hawak nila si Don Patidungan, well and good. Kung hawak na nila para tuloy-tuloy yung investigation nila. Kasi mamaya na naman, magpatawag tayo ng hearing. Sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, sir, pwede huwag muna sir dahil may ongoing pa kaming pinapalo up sir, baka masunog yung operation namin sir. Meron pa kami mga taong tina-target ngayon sir na pwedeng mga persons of interest sir na gusto naming maimbestigahan, baka masunog yung aming efforts. So let's give them the whole playing field to operate para mas-solve nila itong kaso na ito. Pero kung merong mag-file a resolution na senador, then it's my duty to conduct the investigation, to reopen the case. Sir, dun po sa inyong investigasyon, although nag-cover kami, pero sa inyo po manggaling, sir, naiugnay po ba si Atong Ang dun sa itinakbo ng inyong investigasyon? At anong recommendation ninyo as regards Mr. Atong Ang? Solidly, iba kasi yung ebidensya that will stand in court, di ba? Pero yung, di ba may isang nagsabi doon na, nandun kami, nag-monitor ba kayo sa hearing, di ba? Meron nagsabi na, si Don Patidungan ba yun, may kausap sa cellphone na, boss, sabi niya, yung boss na nire-repair daw nung kausap doon sa cellphone ay si Atong Ang. Yun ang narinig natin doon sa hearing, di ba? Positive daw talaga siya na si Atong yung kausap nung nasa cellphone. Pero hindi man natin, kaya nga gusto ko sa PNP, palaliman pala investigation nila. Hindi na-establish siya, hindi na-establish sa hearing, sir, yung connection ni Atong. Hindi na-establish. Administratively established dahil nga sila ang manager, sila ang presidente ng kumpanya kung saan last touch doon nawala. But criminally, kaya nga hindi tayo pati ang PNP at NBI mismo, hindi nakapag-file ng kaso directly linking Atong Ang because wala ang direct evidence. Pero ngayon, na meron ng itong testimonial evidence na pinoprovide ni Don Patidungan, din pwede nilang ma-file yun.